Okay, isang magandang umaga po sa lahat. Maging sa lahat ho ng nanonood online. Good morning to everyone. Okay, so every first and third Sunday, kami pong mag-asawa ay hindi ho nakaka-attend sa atin pong service sa Tugigaraw dahil kami po ay pumupunta ng Claveria. Dahil sa ngayon, yung pastor po natin sa Claveria ay nasa Canada, silang mag-asawa at sila ho'y nag-extend. So next year pa po sila babalik. So every first and third Sunday, kami po ay naka-schedule para po mag-preach doon po sa Claveria Church po natin. And second Sunday, nawala po sa ating piling yung atin pong isa sa mga preacher, si Jennifer Rabanera, dahil siya ho ngayon ay nasa UPLB para po sa kanyang PhD. And we pray na habang nandun po siya dahil she will be staying there for 3 years. Ang sabi po natin, habang nandun po siya to study, ay mag-start po siya ng group sa Los Baños. And we are praying na siya ho ay makapag-start ng kanya pong cell group and eventually, kapag binless na po ni Lord, it will become a church. Amen. Hallelujah. And God is also doing good sa marami po nating mga gawain sa iba't ibang panig po ng Pilipinas dahil sa kabila po ng napakahirap magtayo ng mga pastors, still our church is growing. Ang atin pong Mindanao Church ay binebless po ng Lord. They have just celebrated their first year anniversary. At biyaya po ng Panginoon, bago po sila nag-first year anniversary ay nagkaroon na po sila ng sariling lupa at meron na rin po silang sariling building. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tinalo pa nila tayo. Tinalo pa nila tayo. So sa lahat po ng mga nagambag para po doon sa purchase ng kanilang lot, thank you very much. Your giving ay napakalaking bagay para po mas lalo pang lumago ang gawain po ng Panginoon. Okay, so let's go to the study of the Word. Ngayong umaga, let's open our Bibles please in the book of John chapter 6. At aaralin po natin ito pong mga talatang ito, and this is the fourth miracle ng atin pong Panginoon na ginawa nung siya po ay nasa lupa pa lamang. Okay? Pang-apat na miracle na kanya pong ginawa. And I do believe today ay lahat po tayo ay bibigyan ng na-word ng Panginoon upang tayo pong lahat sa pamamagitan po ng kanyang salita, tumanggap po tayo ng revelation so that this word na tatanggapin po natin, it will accomplish great things in our life. Not only for this day, kundi habang tayo po ay nabubuhay. Now, John chapter 6, let's read verses 1 hanggang po sa verse 14. Sabi po dito, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Verse 5, can we read it aloud? When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" And verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So verse 7, Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one
to have a bite. And verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Ano ang sabi niya? Verse 9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Verse 10, sabi po doon, Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place. And the men sat down, about 5,000 of them. 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. 13. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. And then 14, and after the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Purihin ang Panginoon sa kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin sandali. Lord, may you bless your word. And we pray, O God, na sa araw po nito, let your anointing flow in our midst like a river and start to anoint our ears, even our hearts, so that today, Lord, your word na amin pong tatanggapin ay magdala, Panginoon, ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. And may you continue to fill, O Lord God, your people with your Spirit, and that every need be met today, O Lord. Salamat sa iyo namin ipinagkakatiwala yung mga salita, maging ang aming buhay. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. The fourth miracle that Jesus performed during His earthly ministry. Binigyan po natin ang title and topic po nito, The Miracle of Feeding the 5,000. And Jesus is the bread of life from heaven. Sabihin nga po natin, Jesus is the bread of life from heaven. And this is His declaration. Now, sa chapter 6 ng John, makikita po natin mga kapatid, na sinasabi po ng Bible, dinagsa ng napakaraming tao si Jesus. Isang araw, pagkatapos po niyang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay, nagpagaling ng may sakit, at pagkatapos ang lahat ng tao ay sumunod sa Kanya dahil sa mga nakita po nilang mga himala. Pagka miracle po kasi, di po ba ang tao excited? Can I hear amen? At ang sabi po ng verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, yung mga tao kahit alanganing oras, kahit sa alanganing lugar, dahil sa kanila pong pagnanasa na tumanggap ng miracle ng Panginoon, di na po nila inisip, di na po nila alintana, anong oras na, o kahit saan nandun ang Panginoon, they look for Jesus because they want to receive a miracle. Can I hear amen? Alam niyo po, taong may pangangailangan, hindi niya na po inisip kung anong panahon, hindi niya na po inisip kung nasaan siya, dahil meron siyang pangangailangan. Ganon karami yung taong merong pangangailangan nung panahon po na yan. But when Jesus, pagkatapos po ni Jesus ay umalis, sinundan siya ng napakaraming mga tao. At nung nakita ng Panginoon sa verse 5, sabi niya, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, dahil alanganin ng oras, tinanong po niya yung isa sa kanyang disciple, si Philip. Sabi po niya kay Philip, Philip,
Saan tayo kukuha ng mga ipapakain dyan? Sapagkat alam ni Jesus, naglakad ang mga tao ng napakahabang oras para po hanapin ang Panginoon. Alam din ng Panginoon yung oras. Alam niya ang pangangailangan po ng tao. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, alam ng Panginoon ang oras. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam niya din yung oras mo. Tayo lang ho kasi walang pakialam sa oras, ano? Pero si Jesus, He knows the time. And time is very important to Jesus. And now listen very carefully, church. Alam ng Panginoong Yesus ang bawat oras ng tao, ang oras ng pangangailangan natin, ang oras kung kailan tayo satisfied, ang oras kung kailan dapat ibigay ang para sa iyo. Whether you like it or not, God knows the time kung kailan kailangan ng tao ang kanyang pagkilos. Kaya kahit anong gawin ng tao, hindi po natin po pwedeng i-overtake ang oras ng Panginoon. Are you with me? Parang yung mga taong gusto nang tapusin ang buhay nila. May mga tao nagpakamatay na. Uminom na ng poison, hindi pa namatay. Nagbigti, nabakli yung sanga, nabullo lang hanggang natay. Are you with me? May nasagasaan, nabiyak ang ulo, pero hanggang ngayon buhay. Sabi mo nga sa katabi mo kasi ang Diyos may oras. Marami pong mga tao naghahabol ng oras. Gustong yumaman. Yumaman ba? Dahil may oras ang Panginoon sa lahat ng bagay. And so Jesus, after na nakita niya yung napakaraming tao, alam ng Panginoon, lahat sila gutom. Alam ng Panginoon, lahat sila pagod. And they are in need of food. Amen? Kaya tinanong niya po si Philip, sabi niya, Philip, saan tayo kukuha ng ipapakain dyan? Pero gusto ko pong tingnan natin yung paliwanag, yung sinasabi po ng John chapter 6, nung nagtanong si Jesus kay Philip. Where shall we buy bread for these people to eat? Sabi po ng verse 6, pwede po ba nating makita? Basahin nga po natin na malakas. Go. He asked this only to test him. Bakit daw? For he already had in mind what he was going to do. Parang tayo minsan pag nagpe-pray po tayo, ano? Alam nyo ba, sumasagot ang Panginoon. Ganito minsan siya sumagot sa atin. O ano gagawin mo? So tayo po, ang dami nating iniisip. Ang dami nating mga pinaplano. But, brothers and sisters, kung si Philip ay tinanong niya, Philip, saan tayo kukuha ng ipapakain dyan? Pero tinanong niya si Philip, hindi po para kunin ang kanyang idea. Tinanong si Philip para lamang i-test kung ano, paano si Philip tumugon sa atin pong Panginoon. Anong sagot po ni Philip? Can you read it? Philip answered, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Kalahating taon na salary ng tao, Panginoon, hindi sapat para sa mga taong yan.
makakitab lang ti basit hanga umanay ti 8 months salary. Nakakatuwa, sumagot si Philip, parang tayo. So si Philip, nakita po niya, nung nakita po niya yung mga tao, nakita niya yung matinding pangangailangan. At alam niyo, ang kanya pong sagot, sinagot po niya ang Panginoon dun sa common na pag-iisip ng isang common na tao na katulad natin. Alam niyo po ba kung ano yon? The mindset of not enough. Dahil ang tao, tuwing tayo po ay dumarating sa pangangailangan, ang lagi po nating nakikita, walang sapat tayong biyaya. And we always say, kulang, hindi uubra, wala akong pera, wala akong kakayanan. Tama po ba? Every time na meron po tayong pangangailangan, every time na meron po tayong nakikitang pangangailangan, personal man o pamilya, the thing that we always see is that we don't have enough. Ako lang ba o lahat tayo ganyan? Gusto mo mag-aral pero madalas makikita mo, hindi ka kayang suportahan ng aking pamilya. Gusto mong gumawa ng isang pangarap, madalas iniisip natin, walang sapat. Amen. Gusto natin bumili ng kung anuman para sa atin, madalas ang tinitingnan natin, we don't have enough. And so for Philip to feed these people, Lord, we don't have enough. Saan tayo kukuha, Lord? Ang kanyang nakita ay yung wala. At alam niyo, madalas sa tao, yan ho nakikita natin. Tanong ka sa katabi mo, tanong mo yung katabi mo, may pera ka ba? Ang madalas sagot niyan, wala. Kahit may 10 piso. Di ba? Ang bilis nating sumagot na wala. Kasi ayaw nating mautangan. Ayaw nating magbigay. Ang gusto natin, laging naririnig na wala tayo dahil ang gusto po natin, we want to receive something from people. Can I hear amen? And that's our attitude, a common attitude ng isang tao. And so Philip answered this way, wala tayo, Lord. 8 buwan na sweldo, hindi kaya. Hindi kaya para pakainin lahat yan. Buti sana ganon. Ang paliwanag po ni New NIV, ni New International Version, 8 buwan na sweldo, hindi sapat para magkaroon ng konti ang mga taong yan. Can I hear amen? So Philip saw the problem, pero wala po siyang solution. Not enough. Not enough. At madalas yan ho ang katwiran ng maraming Pilipino. Mahirap tayo, wala tayong kakayanan. But mind you, sabi po ng verse 6, si Jesus meron na siyang sariling solusyon. Meron siyang nakikita, meron siyang alam, meron siyang paraan. Verse 8, pwede po ba nating makita yung verse 8? Can we read it aloud?
Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Nagsalita naman siya. Ano sabi niya? $5,000, mahigit. Lalaki lang yon. Hindi pa nabilang ang babae, hindi pa napabilang ang mga bata. Sabihin nga po natin, 5,000. Sabi ni Philip, hindi natin kayang pakainin yan, Lord. Meron naman na isa, si Andrew, ang ganda ng kanyang solution. Lord, ito bata, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi niya, ganun pa man, hindi sapat yan sa dami ng tao. So just the same, katulad ng common na tao, ang kanyang nakita is not enough. Pero nakakatuwa po kay Andrew, kapag may problema, ang gagamitin niyang solusyon, ibang tao. Do you get my point? Para bang ganito? Oh, may problema. May magtataas ng kamay. Lord, ako, may solusyon. Ano, sino? Itong katabi ko, may solusyon. Palagi ko itong si Andrew, nagugutom na din. Kanina pa niya tinitingnan yung pagkain ng bata. Ano yung ganon? Yung namnam na namnam niya siya doon sa, may pagkain tong bata. And a lot of people are like that. When we have a problem, the easiest solution is to look for other people to become a solution to our problem. Ganda nung kanya suggestion, di ba? Lord, ito, may pagkain tong bata, 5 loaves and 2 pieces of fish. But how far will they go among so many? Paano? Again, verse 10. Ano sabi po ni Jesus? Can we read it, verse 10? Hindi na po pinansin ni Jesus si Philip at saka si Andrew. Hindi niya na po dinibate yung kanilang kawalan ng pananampalataya. Nang sinabi ni Philip, Lord, 8 months salary ang kailangan natin para lamang magkaroon ng konting tikim ang lahat ng yan. Sabi naman ni Andrew, Lord, nandito, may baon yung bata, Ano kaya feeling ni Jesus nung gano'n ang suggestion nung kanyang inner circle? Ano kaya feeling niya? But just the same, Jesus made a decision. Dahil alam na niya, pababa pa lamang ang mga tao, alam niya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Alam niya ang kanilang mga sitwasyon. Alam din niya kung ano ang gagawin niya para sa kanila. Can I hear amen? Malayo pa lamang yung mga tao, nakita na ni Jesus sila. At alam na ni Jesus kung anong gagawin sa kanila. At gusto ko po sabihin sa iyo kanina. Ngayon, kanina pa lamang bago ka umalis sa bahay, nakita ka na ng Panginoon. Alam din niya kung anong pangangailangan mo. Alam niya kung anong pangangailangan mo ngayon. Sasabi ng Panginoon, okay, let the people sit down, let the people sit down. So pinaupo lahat ng mga lalaki. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit ganun kabilis yung data na merong 5,000 na lalaki. Siguro pinaupo niya, sige ganito,
kulungin nyo yan, 100 yan, 100 yan, 100 yan. Ganun kabilis ng bilang. Pwera mga babae, pwera sa mga bata. And so Jesus, sabi po ng Bible, He took the loaves and gave thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. Kinuha ng Panginoon yung sinadjust po ni Andrew, Lord, ito, 5 pirasong tinapay. Ang sabi po ng Bible, kinuha ni Jesus yung tinapay at nagpasalamat. At pagkatapos binigay sa kanyang mga disciples, ilang pirasong tinapay? Sabihin nga po natin, 5 loaves. Ilan ng disciples ni Jesus? 12. Pero nung binigay yung isang loaf, binigyan yung ng loaf, pagkatapos binigyan ng loaf, ang bawat dinidistribute ng Panginoon, nagmo-multiply. Do you get the point? Can I hear amen? At pagkatapos yung kanyang disciples ay tumanggap ng 12 from 5 loaves, naging 12. And his disciples started to distribute the bread. And every time na nagdi-distribute, doon sa 5,000 and more, ang bread, ang sabi po ng Bible, nag-multiply. Ganon din yung isda, nag-multiply. Sabi po ng verse 12, can we read this? Verse 12, can we read it aloud? When they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Napakahalaga sa Panginoon yung resource na Kanya pong pinrovide. Napakahalaga sa Panginoon yung bread na Kanya pong dinistribute. Ang miracle na ginagawa po ng Panginoon, tinetreasure niya. Do you get my point? Can I hear amen? Every miracle na Kanya pong pine-perform, napakahalaga para sa Kanya. Alam niyo po ba yung istorya ng 12 years bleeding woman? Hopeless. Pero nung siya po'y nagdesisyon, mahawakan ko lamang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Napakaraming mga tao nung araw na sumunod sa kanya. Pero nung hinawakan ng babae ang laylayan ng kanyang damit, naramdaman ng Panginoon na merong himala na lumabas sa kanya. May kapangyarihan na lumabas sa kanya. Hinanap ni Jesus, sinong humawak sa aking damit? At alam niyo kapatid, sabi ng mga disciples, Lord, sa dami-dami ng mga taong sumusunod sa iyo, tatanungin mo, sinong humawak sa iyong damit? And immediately Jesus answered, merong lumabas na kapangyarihan sa akin. Hinanap yung babae. Alam niyo kung bakit? Ang bawat miracle na ginagawa ng Panginoon para sa kaninong tao, napakahalaga sa Kanya. Maging yung mga isda at tinapay na Kanyang ginawang miracle, sabi ng Panginoon, gather the leftover. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Dahil gustong ipakita ng Panginoon sa mga tao. Kayang i-provide ng Panginoon ang pangangailangan mo, hindi lamang ngayon, kundi kaya niyang i-provide ang pangangailangan mo, sobra-sobra pa sa iyong hinihiling at kailangan. And the people must appreciate that.
Kapag ang tao nakita mo ang katapatan ng Panginoon, hindi papasok sa isip at puso mo ang panlalamig, maging ang paglayo sa presensya ng Panginoon kung alam mo ginawan ka ng himala ng ating Panginoon. Can I hear amen? And so the people are looking for Jesus. Kahit saan siya pumunta, hinahanap ang Panginoon. Bakit? Yung mga may sakit, gumagaling. Yung mga nagugutom, nagkakaroon ng pagkain. Yung mga nangangailangan ng himala, yung mga namatay nila, nabubuhay na maguli. And so people are looking for Jesus. Nagwa-wonder lang ako bakit may mga taong they are not excited of following Jesus. Kapag ma-appreciate mo ang bawat gawa ng Panginoon sa buhay mo, mai-inlove ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Can I hear amen? Na kahit ibala ka sa kanyon, kahit i-condemn ka ng kahit na sino, kahit gaano pa karami ang priorities mo, you will always make Jesus your priority if you know the value ng miracles na kanyang ginagawa sa buhay mo. Point number 1 in our topic, we can have as much as we wanted with Jesus. We can have as much as we wanted with Jesus. Gaano ba kalaki ang pangangailangan ng tao? Gaano ba karami, gaano ba kadalas ang nais mong tanggaping biyaya at habag sa Panginoon? Yung mga disciples po ni Jesus, they have the mindset of not enough. Walang sapat, walang sapat, walang sapat. Pero alam po ninyo, yung 5,000 mahigit na tao, nakita po nila ang katapatan ng Panginoon that when Jesus, kapag nakita ni Jesus ang pangangailangan po ng tao, meron siyang gagawin himala para lamang tugunan ang pangangailangan ng tao. Ganda nung awit kanina, as the deer panteth for the water, so my soul longs after thee. Kung paano hinahanap ng usa ang tubig, ganun din ang aking kaluluwa, hinahanap ka, Panginoon. So today, my brothers and sisters, dito po sa topic po nito, sa text po nito, sa John chapter 6, gusto ko pong makita ng bawat sa atin, gaano kahalaga sa mga taong ito, the 5,000 or more people looking for Jesus, na kahit alanganing lugar, alanganing oras, di na inisip kung sila'y pagod o di na po inisip kung sila man ay nagugutom o nauuhaw, but they look for Jesus. Hinanap po ang Panginoon. At alam mo ninyo, nung nakita nila ang Panginoon, nakita ng Diyos yung kanilang pagnanasa, ang Panginoon wala po siyang magawa, kundi ang gumawa ng himala, masatisfy lang ang tao. Can I hear amen? Can I hear amen? Woo! Ang sarap mabuhay na may Panginoon. Kaya alam niyo, araw-araw, wala po tayong humpay na makipag-usap sa Panginoon kahit saan tayo pumunta. Every time, kahit po nagdadrive ako, 4 hours driving, I always talk with God because I want to experience His miracle. Every day, hindi po pwedeng mag-relax. Kinakailangan kong hanapin ang mukha ng Panginoon dahil kailangan ko ng himala. Ilan ho nangangailangan ng miracle sa atin? Lift your hands, please.
Sabi mo nga sa katabi mo, anong miracle ba hanap mo? What kind of miracle do you want? Sabi nung iba, Pastor, mababaw lang kaligayahan ko. Simpleng himala lang ang kailangan ko. Pero yung iba, dahil sa sobrang simple ng himala ang kanilang hanap, napakasimple lang din ang paraan. Pag nakitang marami ng crowd, tayo na lang nating maubos sila. Let's wait for our turn. And so they just relax and do nothing. Hello? May mga ganyang naghahanap sa Panginoon. Pero alam nyo, meron pong isang lalaki na naghahanap ng miracle kay Jesus. Ang daming sumusunod kay Jesus, sumisigaw siya, Lord, have mercy on me! Sabi ng mga disciples, tumigil ka nga. Ang daming nauna kaysa sayo. Sumigaw siya sa ulit, Lord, Son of David, have mercy on me! Sabi ng mga disciples, papansin. Pero tumigil ba siya? Hindi. Nung siya po'y sumisigaw, nakuha niya ang atensyon ng Panginoon, Lord, have mercy on me. Lumapit si Jesus, hinawi yung mga disciples, yung mga taong importante sa tingin niya, nilapitan. What do you want? And the man answered, I want my miracle. Gusto ko makakita. And immediately, siya po ay nakakita. Tayo po ba? Gaano natin maipakita sa Panginoon yung need natin of His miracle? Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ba talaga ng miracle? Ano sabi niya? Ambon nga lang, hindi ka makarating sa church. Wala pang bagyo, ambon lang. Lord, online na lang ako. Kasi baka ako magkasakit. Pambihira, ambon lang yan. Ang hirap na pumunta sa church. Ang hirap nang hanapin ang mukha ng Panginoon. Ang daming mga dahilan. And so a lot of Christians today, sa totoo lang, they don't really experience the greatness of God dahil wala po doon yung pagnanasa nilang hanapin ang mukha ng Panginoon at maranasan ang matinding himala na pwedeng gawin ng Diyos sa kanilang buhay. I know my Jesus can do as much and can give as much as I wanted. Kaya kahit anong mangyari, hahanapin ko ang mukha ng ating Panginoon. Can I hear amen? Ako po'y naniniwala, si Jesus, napilitan siyang gumawa ng miracle. Kahit pa sinabi ni Philip, Lord, 8 months na sweldo, hindi kasya. Dahil ramdam ng Panginoon ang pangangailangan ng mga tao, they are in need of food, and they are in need of miracle. So today, gusto ko pong ilagay natin sa puso't isipan natin mga kapatid, God, or we can have as much as we wanted with Jesus. Hanapin mo lamang ang Panginoon. Kilalanin mo lamang kung sino si Jesus sa buhay mo. And you will have as much as you wanted. Amen. Lord, I want food. Alam ko, bibigyan ako ng food ngayon. Are you with me? I know my God will give me food. Pero Lord, gusto ko rin ng 12 basket full. Alam niyo kung bakit? Dahil may pamilya akong nangangailangan. Dahil may mga kaibigan po akong nangangailangan.
Dahil may mga taong ipinagpe-pray po natin, kailangan din nila. Kaya nga po sa paghahanap natin sa Panginoon, hindi lamang para tayo masatisfy. Ilan ho nangangailangan sa atin ng bread? Lift your hands, please. Hallelujah. Do you want fish? Yes. Pero alam nyo, ang excitement ko ngayon, gusto kong makita yung 12 basket full. And so every time na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, we always encourage people, Claire, let's go to church. Hanggang dun sa bunso, hanggang dun sa kasama namin sa bahay, let's go to church. I want everyone to have their own food. I want everyone to have their own bread. And then go home with 12 basket full. Can I hear amen? Kung pwede ko pang andalin si Eya tsaka si Sam. Yung mga aso namin, 5. Ilan ang aso natin sa bahay? 5. At meron din po kaming 5 pusa. Kung pwede lang dalhin din sila so that each of them will receive their own food. And they all go home. Lalo na yung 5 pusa namin, mag-uuwi, meron pong 2 isda, tigda-2, may 10 kami. Gusto nyo bang ma-bless ang mga family ninyo? Bring them to Jesus. Let them receive their own bread. Let them receive their own fish. And I'm telling you, mag-graduate ka sa problemang you will always provide for your family. Are you with me? If your loved ones do not want to go to church, ang pilitin sila, ang pagalitan sila, hindi yata crime. Kaysa naman, ikaw lagi ang nagbibigay ng bread. Ikaw lagi nagbibigay ng bread. Ikaw lagi nagbibigay ng fish. No. Bring your families to Jesus and let them receive their own bread and their own fish. Can I hear amen? Kaya ngayon, hindi ko na problema ang bread and fish ni Dave. Hindi ko problema ang bread and fish ni Chris. Kasi maraming fish to Kagabi lang pinakain kami. Hallelujah. Ilan ho dito mga magulang? Lift your hands, please. Mabigat kaya magpakain ng anak. Tama? Lalo na kayong anak, hindi sapat yung breakfast, lunch, and dinner. Kailangan pa nila ng food in between meals. Listen. Kung lahat tayong mga magulang tayo lagi nagagawa niyan, mauubos ka. But let them come to Jesus. Let them receive their own fish and their own bread. And I'm telling you, each of us, we will all go home with 2 baskets full. Can I hear amen? So encourage ko po ngayon sa bawat sa atin, we can have as much as we wanted with Jesus. Let us experience the miracle of God. Let us experience yun pong miracle ng Panginoon and allow your families to experience the miracle na ito. At alam ko, kapatid, kaibigan, lahat po tayo, we will all go home filled with His miracles, filled with His favor, more than enough ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? So sabi po ng Bible, nung sila po ay nakapag-gather ng 12 baskets full, 14, verse 14. Can we read it? After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Nagkaroon po sila ng realization. Dahil walang makagagawa ng ganyang himala. Each
of them ay nagkaroon po ng understanding, ito na nga ang Panginoon. Siya nga ang gumagawa ng himala. Hallelujah. But after that, after the miracle, umalis na po ang Panginoon. Bakit? Dahil gusto siyang gawing hari. Gusto siyang gawing hari. So ano pong ginawa niya nung gabi? Sabi po ng verse 16. When evening came, his disciples went down to the lake where they got into the boat and set across the lake for Capernaum. At alam po ninyo, ang Panginoon ay naggumawa ng isang kamanghamanghang bagay sa mga panahon po na yan. Ang daming mga nangyari na mga miracles. Pero gusto ko pong dalhin kayo sa verse 25. Yun pong mga tao na iniwan ng Panginoon after the miracle ng bread. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Nagtaka po sila, no? Tinanong ng mga nakakita ng miracle, paano kayo pumunta rito? Now verse 26, can you read this part? Can you read it aloud? Come on, go. Jesus answered, sabi po ni Jesus, sabi ko sa inyo, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Kaya nyo siguro ako hinahanap, no? Dahil sa burger na kinain nyo. Dahil sadyang may mga tao po kasi, di nila inisip kung sinong gumawa ng himala. Ang kanila pong nakikita na lamang ay yung mga miracles na nangyari. So sinabihan sila ng Panginoon, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and you feel. So sabi po niya sa verse 27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father had placed his seal of approval. It's not because of the miracles na kanya pong ginagawa. Sabi ng Panginoon, maging excited kayo dun sa gumagawa ng himala. So the people answered and said, what must we do, verse 28, to do the works God requires? Sabi po ng 29, the work of God is this, to believe in the one He sent. If you really want, sabi po ni Jesus, kung gusto po ninyo na maranasan ng mas iba yung pagpapala, believe in the one He sent. And He's talking about Himself. Sabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan ng tinapay. Ang kailangan nyo, ako. Naunawaan po ba natin? Parang ganito sinasabi niya. Hindi nyo kailangan ng tinapay. Ang kailangan nyo, bakery. Kung kayo po papipiliin, anong gusto nyo, tinapay o bakery? Parang ganito, anong gusto mo, pera o central bank? O, di ba? Minsan ho kasi sa atin, makinig ho tayo mabuti. May mga pangarap po tayo, may mga pagnanasa tayo, pero yung pangarap po natin napakaliit.
ikumpara mo dun sa plano ng Panginoon, sa gusto ng Diyos, sa perfect will ng Panginoon. Oftentimes, we're looking for water. But don't you know that God wants to give you well? People are looking for bread. Pero alam mo ba na may mas mahalaga sa bread na hinahanap mo? People are looking for miracle. Pero alam mo ba ang ibibigay ng Panginoon sa iyo? Yung gumagawa ng miracle. The word of God is this, to believe in the one He sent. So yung mga tao, nanap si Jesus. Tuwan-tuwa sila nung nakita, Lord, kailan ka pa rito? Siguro lahat sila nakangiti, di ba? Kasi magdamag na po yung nangyari. Kinaumagahan. Nauna pa si Jesus kaysa sa kanila. So sabi ng mga disciples, Lord, kailan pa kayo dumating? Sarap siguro ng ngiti nila, no? Tapos bigla silang binalandra ni Jesus. Kaya nyo lang naman ako hinahanap dahil sa tinapay eh. Pero sinasabi ko sa iyo, mas may mahalaga kaysa sa tinapay. Ang gawin mo ang kalooban ng Panginoon. And so the people ask, Lord, anong dapat namin gawin? You believe on the one He sent. You believe on the one He sent. Eh, alam niyo po yung mga tao, matatalino din sila. Ano sabi po na verse 32? No. Before we go to that, verse 31. Verse 31. Our ancestors ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. So, nagsalita na po yung mga Israelites. Oh, Lord, yung mga tatay namin, pinakain ng Diyos ng mana galing sa langit. He gave them bread from heaven to eat. Now, 32. Can we read that part? I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Kasi ang alam po ng mga disciples, si Moses ang nagbigay. Ang alam po ng mga followers, si Moses ang nagbigay ng pagkain sa mga Israelites nung araw sa wilderness. And so Jesus made clear to them, it is not Moses. It is the God from heaven. 34. Come on. Ganda po yung usapan na ito. Come on. Can we read it? Come on, go. Sir, they said, from now on, give us this bread. So they started na mag-desire. Nung una, ang kanila pong bread na pinapangarap ay yung pong dinistribute ng mga disciples. Pero unti-unting binubuksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan. Until such time, they started to have that desire, Lord, Sir, from now on, give us this bread. Now, sa verse 35, ano po sabi ng Bible? Then Jesus declared, ano sabi po niya? I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. First time na kinlaim ng Panginoon na siya yung bread of life. Sinasabi po ni Jesus, you're so excited with the bread. Yung tinapay na kinain ninyo sa kabila nung kahapon, excited kayo doon. Pero nagutom kayo ulit.
Pero sinabi ni Jesus, I will give you bread na hindi ka na magugutom ulit. At sino po yon? Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. And you know, my brothers and sisters, dito na po nag-umpisa yung understanding ng mga tao. Si Jesus is the bread of life. Sa verse 48, inulit ng Panginoon, I am the bread of life. I don't know. In verse 41, at this the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. But in verse 48, sabi po ng Bible, so verse 48, Jesus again reiterated, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. At nag-umpisa na po niyang ini-introduce sa mga tao nung araw kung sino ang atin pong Panginoon. And now God is telling us, the bread that will surely satisfy us. Wala pong iba kundi po ang atin pong Panginoon. So point number 2 in this lesson, believe Jesus is the bread that came down from heaven. We need to start believing and claiming that Jesus is the bread that came down from heaven. At ang sabi po niya, sa verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. And you know, meron po tayong ginagawa every first Sunday ng buwan. Meron po tayong communion na ginagawa. And we eat of the bread and drink of the wine. That will remind us na meron pong Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo. That if we eat of the bread, sabi po ng Bible, it will remind us that the bread of life na ibinigay ng Panginoon mula sa langit, siya po yung pupuno sa atin. And we will never be hungry again. Can I hear amen? And with His blood na iniinom po natin, sabi po ng Bible, we've been washed and we will never be thirsty again. At alam niyo mga kapatid, kaibigan, higit pa sa mga tinapay na kayang ibigay ng kahit na sino, the bread of life in heaven will satisfy us. Siya po yung pupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. Can I hear amen? Kung nagawa niyang pakainin ng tinapay yung 5,000 men, bukod sa mga babae at mga bata, the bread, yung kanyang sariling katawan, ng kanyang ibibigay sa lahat ng tao, sabi po ng Bible, they will never be hungry again. And you know, brothers and sisters, ngayon hindi na po tayo excited sa kung anumang mga bread. Dahil ngayon, yung mismong bread na galing sa langit ngayon ang ibibigay sa'yo. Do you get my point? And you will never be thirsty again.
Yung bread na galing dun sa langit, siya ngayon ang nasa atin na. At alam niyo po mga kapatid, lalabas na lamang yung mga magagandang bagay na kanyang ginawa sa buhay po natin. So kung ilang beses na inulit ng Panginoon, verse 53, can we read it? Can we read it again? Verse 53. Jesus said to them, grabe, no? Unless you eat of my flesh and you drink of my blood, there is no life in you. There is no life kung wala po ang Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Ganyan po kahalaga yung bread na ibinibigay o ibibigay ng Panginoon sa atin. And so very important in our Christian life, my brothers and sisters, maunawaan po natin yung ginagawa po natin, maging po yung communion na ginagawa po natin every first Sunday, ganyan po kahalaga. Verse 54, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh, verse 55, is real food, and my blood is real drink. Whoever eats of my flesh and drink my blood remains in me, and I in them. That's the covenant na kanya pong sinasabi. That's the covenant na kanya pong ibinigay sa atin. If we eat of that flesh of our Lord and drink of His blood, we remain in Him. We remain in Him. Sabi nga po natin, remain in Him. Hindi lamang tayo yung nanatili sa Kanya. Ang sabi po niya, nananatili din po siya sa atin. Wow, ang ganda, no? Ngayon, hindi na ako maghahanap ng bread. Dahil, nandun na pala yung bread. Nandun na pala yung bakery. And I have everything. Kaya pala sinabi ni David, the Lord is my shepherd. I have everything. I shall not want. Now, verse 57. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. So the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Gusto ko pong makita natin yung verse 58. Come on, verse 58, can we read it? This is the bread that came down from heaven, sabi po ni Jesus. Your forefathers ate manna, they died. But he who feeds on this bread will live forever. Alam niyo po ba kung bakit tayo nag-aaral ng mabuti, mga estudyante? Mag-aaral lang mabuti, mag-graduate, para makahanap ng trabaho. Bakit? Kasi gusto natin, mabuhay tayo ng maayos. Higit sa lahat, kinakailangang may pagkain tayo. Bakit tayo mga magulang? Nagpapagal araw-araw. Dahil gusto natin kumain at mapakain ang ating pamilya. Ganun lang naman po kasimple, hindi po ba? May iba bang dahilan? Wala na. Pero naman sabi ni Jesus, if we feed on Him, the bread
na ibinigay po sa atin, we will live forever. Alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Bata pa lang tayo na nasa crib, alam na ng Panginoon yung pangangailangan nating lahat. Are you with me? He already prepared everything that we need. He knows our needs. He knows our wants. Alam niya na kailangan natin ng pagkain. Alam niya na kailangan natin ng maiinom. But Jesus gave Himself as the bread of life. Sabi niya sa atin, Dave, alam kong kailangan mo ng noodles and egg. And so He prepared for the noodles and bread. Ano yung gustong-gusto nating pagkain lahat? Alam niya na kailangan natin lahat yan. And He already provided. Can I hear amen? And so we know that we have Jesus. Alam na po ba natin that we have Jesus, the bread of life? Ang nais lamang sabihin ng Panginoon, pasok nyo sa inyong mga sarili ang Panginoon. And you have everything. And you will have everything. And we can receive as much as we can, as we want. Eh si Jesus lang pala kailangan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus lamang ang kailangan mo. Kaya pala sabi nung awit, you satisfy my soul. Music ministers, please. What we need is Jesus, the bread of life. Can I hear amen? Alam ko lahat po tayo dito may pangangailangan. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Hindi ko alam kung gaano mo kanais tanggapin ngayon yan. Pero bago ka pa man umalis sa bahay nyo kanina, alam ng Panginoon, you came because you want to experience Jesus. At hindi ho tayo mawawalan ng pag-asa. He will surely satisfy us. Can I hear amen? Maging sa inyong lahat nanonood online, I want you to just come to Jesus. He is the bread of life. Ask Jesus of all your needs. And I'm telling you, you will surely receive what you want. You will surely receive what you desire. Not only to satisfy you, but you will receive 12 baskets full of miracles. Can I hear amen? Shall we all rise? Dalhin natin sa Panginoon ang atin pong mga sarili. O whatever needs na meron ka, have that heart of expectancy. That today, you will receive as much as you want. Jesus is the bread of life. He can satisfy you. Hallelujah. You satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. You satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. Now listen. I want you to come to the presence of our Lord Jesus. Of whatever needs you have right now. Maybe some of you here, you are in need of miracle of healing. Maybe some of us here, you are in need of miracle of multiplication. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa, I want you to lift your hands. Come to Jesus. Tell to your Jesus, I am hungry, I am thirsty, I am in need of your miracle today. Oh, hallelujah.
Please satisfy my soul. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Say to your God, please satisfy my soul. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Sing it again. Please satisfy my soul. Satisfy my soul. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Come on. Hallelujah. Please satisfy my soul. Please satisfy Oh, satisfy my Please soul satisfy my soul with your love. Oh, please satisfy your people, God. Satisfy my soul. Please satisfy my Let down your spirit, oh God, and fill your people. my soul. Oh, with your love. Come on, keep receiving, keep receiving. Satisfy Oh, my please soul. satisfy Please us. satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Come on, as you lift your hands, make it your desire. Make it as a prayer. Lord, fill me, touch me, heal me, fill me, Lord. Satisfy us, God. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul. Please satisfy my soul with your love. Everyone, I want you to lift your hands as high as you can. Spirit of God, move in this place. Let your fire come. Touch every soul. Touch every spirit. Let down your spirit, oh God, in our midst. Fill your people, oh God. Holy Spirit, sweep this place with your presence. Oh, ra 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 la la la. Come on, church, I want you to lift your hands as high as you can. And allow the Spirit to fill you. Allow the Spirit to touch you now. Come on. Let God touch you. Jesus is the bread of life. You receive Him, you will never be hungry. You receive His Spirit and you will never be thirsty. This is the Word of God today. Receive it. Come on, hallelujah. Receive more. You can get as much as you want. Receive as much as you want. In the name of Jesus. You satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. You satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love.
Before we sing this song again, listen very carefully. Maybe some of your family members are sick at home. Or maybe some of your families, they are in need of some miracles. Now that you came to Jesus with a heart of expectancy, you receive your bread and you are now satisfied. I want you to receive extra. I want you to go home with 12 basket full. Because God also wants to minister to your families wherever they are. God is not limited by distance, not even time. You can also pray to God, satisfy the soul of my husband, satisfy the soul of my child, wherever they are. You can say it and claim it. The 12 basket full, be excited for that. Family members who are in need. Oh Jesus, minister to their people, minister to their families wherever they are. You satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. Please satisfy their soul. Please satisfy their soul. Please satisfy their soul. Please satisfy their soul with your love. Think about your family members. Send the blessings. Please satisfy his soul. Please satisfy his soul. Please satisfy his soul with your love. Think about your loved ones. Sing it again. Please satisfy his soul. Please satisfy their soul. Please satisfy their souls with your love. Please satisfy our souls. Please satisfy our souls. Please satisfy our souls with your love. Now let's pray. Lord, we believe that you are the bread of life, came from heaven. You are the bread sent by the Father. And now, Lord, we eat of that bread. And we believe we have that bread now. And you satisfied us. And today, Lord, we will never be thirsty again. We will never be hungry again. And with your blood, we will never be thirsty again. Panginoon, maraming salamat. And now, Lord, even as we go home, kami, Panginoon, uwi with a 12 basket full of favor and grace. That even our loved ones, Lord, they shall be blessed because of what we receive today. That even, Lord, our relatives, they will receive as much as they can because of us. Panginoon, maraming salamat. I pray, let there be open heaven for your people now. Let down your anointing. Let down, Lord, every favor and grace they need. The miracles, O Lord God, in the workplace. The miracles in their businesses. The miracles, Lord, in their studies. The miracles, Lord, wherever they go. And Lord God, I pray, send forth your favor and grace. Even your angels to minister to your people as they go home. And today, Lord, we thank you for what we have experienced. Thank you for the word. Let that word accomplish great things, O God, in our lives. Do not let that word go back to you void. But Lord, I pray, let there be favor and grace, O God, as we receive your word today. Salamat, Panginoon. Ingatan mo yung mga anak sa kanilang pong pag-uwi. Samahan mo kami sa buong isang linggo na ito.
Panginoon, inaangkin namin ang lahat ng papuri, ang lahat, Panginoon, ng mga magagandang bagay na ginawa mo na sa buhay namin. At sa iyo na nga po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba, ang lahat, Panginoon, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Pwede po ba nating awitin sa huling pagkakataon? Hallelujah! Oh, you satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. For the very last time now, you satisfy my soul. You satisfy my soul. You satisfy my soul with your love. And everyone will shout and say, Amen. God bless you and see you on Sunday.